pagkakataon bang bigla na lang masakit ang pag-ihi mo kahit konti lang ang ihi na lumalabas? Yung parang may hapdi, parang may init, or pakiramdam mo ihing-ihi ka na pero pagdating sa banyo halos wala naman? Kung oo, hindi ka nag-iisa. At mas mahalaga, hindi ito basta simpleng abala lang. Para sa maraming senior, ito ang unang senyales ng UTI o impeksyon sa daanan ng ihi na kapag pinabayaan ay pwedeng mauwi sa mas seryosong problema. Maraming matatanda ang iniisip na normal lang ito kapag tumatanda na. Iniisip nila na tiisin na lang, uminom ng kaunting tubig, o hintayin na lang mawala. Pero ang totoo, kapag paulit-ulit itong nangyayari, may paraan para maiwasan ito ng mas maaga pa. At ang maganda, hindi kailangan ng mahal na gamot agad. Hindi kailangan ng espesyal na supplement. Sa maraming kaso, nagsisimula ang proteksyon sa simpleng inumin na makikita lang sa grocery. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 natural na inumin na matagal nang iniinom ng matatanda para maiwasan ang UTI. Mga inuming hindi uso sa social media, hindi flashy, pero subok na ng panahon. Mga inuming madaling hanapin, madaling ihanda, at kayang isama sa araw-araw na buhay kahit edad 60 pataas. Bago tayo magpatuloy, mahalagang linawin ito. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Pero kung ikaw ay senior na gustong mag-ingat, gustong maiwasan ang hapdi, sakit, at pabalik-balik na impeksyon, makakatulong ang mga simpleng ugaling ito bilang pang-araw-araw na proteksyon. Unahin muna natin ang pinakamadalas na hindi pinapansin ng maraming matatanda. Ang simpleng tubig o tubig. Marami ang nagugulat dito kasi iniisip nila na sapat na ang kaunting lagok sa buong araw, lalo na yung mga natatakot na laging ihi ng ihi. Pero dito nagkakaproblema. Kapag kulang sa tubig ang katawan, mas nagiging puro ang ihi, mas naiipon ang bakterya sa pantog, mas madaling dumikit ang mikrobyo sa daanan ng ihi. May isang lola na nakausap ko noon na halos araw-araw daw ay may hapdi sa pag-ihi. Akala niya dahil lang sa edad, pero nang tanungin kung gaano karami ang iniinom niyang tubig, umamin siya na halos 1 baso lang sa buong araw dahil ayaw niyang pabalik-balik sa banyo. Nang unti-unti niyang dinagdagan ng tubig sa umaga at tanghali, napansin niya na mas malinaw ang ihi. Mas madalas nga siyang umiihi pero nawala ang hapdi. Dito natin makikita na minsan ang solusyon ay hindi pag-iwas sa pag-ihi kundi ang tamang daloy nito. Hindi kailangan ng sobra-sobrang tubig. Ang mahalaga ay regular. 1 baso pagkagising, 1 baso bago kumain, 1 baso sa hapon. Hindi kailangang pilitin sa gabi kung ayaw mo. Ang goal ay hindi manatiling matagal ang ihi sa pantog. Ngayon dumako tayo sa pangalawang inumin na matagal nang kilala ng matatanda pero bihira nang napapansin ngayon, ang cranberry juice. Pero may mahalagang paalala dito. Hindi lahat ng cranberry juice ay pare-pareho. Maraming nabibili sa grocery na sobrang tamis. Halos wala ng natural na sangkap. Ang hinahanap natin ay yung cranberry juice na walang dagdag na asukal o mababa ang tamis. Bakit cranberry? Dahil may kakayahan itong pigilan ang bakterya na dumikit sa lining ng pantog. Hindi nito pinapatay ang bakterya, pero pinipigilan nitong kumapit. Kapag hindi kumapit, mas madaling mailabas sa pag-ihi. Kaya maraming doktor ang nagre-rekomenda nito bilang pang-iwas lalo na sa mga taong madaling magkaroon ng UTI. May isang tatay na edad 70 na paulit-ulit ang UTI halos kada 2 buwan. Laging antibiotic ang solusyon, pero nang idagdag niya ang maliit na baso ng cranberry juice tuwing umaga, unti-unting humaba ang pagitan ng impeksyon. Hindi ito magic, pero malaking tulong kapag sinamahan ng tamang pag-inom ng tubig. Ang ikatlong inumin na sisimulan pa lang nating pag-usapan ngayon ay isang bagay na kadalasang nasa kusina na, pero hindi iniinom bilang proteksyon. At ito ay ang maligamgam na tubig na may kaunting lemon. Hindi ito para sa lahat, lalo na kung may problema ka sa sikmura. Pero para sa maraming senior, nakakatulong ito sa pag-flush ng katawan sa umaga. Nakakatulong ito sa maayos na pagdaloy ng ihi at mas sariwang pakiramdam sa buong araw. Hindi kailangan ng marami.
Kaunting patak lang ng lemon sa maligamgam na tubig. Inumin sa umaga bago mag-almusal. Hindi ito pang detox na uso sa internet. Ito ay simpleng paraan para gisingin ang sistema ng katawan. Sa susunod na bahagi, mas lalaliman pa natin kung paano eksaktong iniinom ang mga ito, kailan pinakamabisa at sino ang dapat mag-ingat. Pag-uusapan din natin ang mga karaniwang pagkakamali ng matatanda na kahit umiinom na ng tamang inumin ay nagkaka-UTI pa rin. Kung umabot ka dito, comment 1 sa baba. At kung gusto mong mabuhay ng mas maayos at iwas sakit pagkatapos ng edad 60, smash subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na bahagi. Kung napanood mo ang unang bahagi, malinaw na sa atin na hindi lang kung ano ang iniinom ang mahalaga, kundi kung paano at kailan ito iniinom. Maraming senior ang nagsasabi na umiinom naman sila ng tubig o minsan cranberry juice. Pero bakit daw may hapdi pa rin? May bigat sa pakiramdam o parang may kirot tuwing umiihi. Dito pumapasok ang mga simpleng detalye na kadalasang napapabayaan pero may malaking epekto sa kalusugan ng pantog. Unahin natin ang oras ng pag-inom. Maraming matatanda ang kulang sa tubig sa umaga at tanghali tapos babawi sa gabi. Ang akala nila ay pareho lang ang epekto. Pero hindi. Kapag kulang ang tubig sa maghapon, mas tumatagal ang ihi sa loob ng pantog. Mas nagiging puro ito. Mas nagiging madali para sa bakterya na dumami. Kapag gabi naman binalik ang pag-inom, nasisira ang tulog at mas napapagod ang katawan kinabukasan. Mas maayos ang epekto kapag unti-unti at regular ang pag-inom ng tubig sa umaga at tanghali. Isang baso pagkagising pa lang ay malaking tulong na. Isa pa bago kumain. Isa sa tanghali. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang pag-flush ng pantog habang aktibo ang katawan. Hindi na kailangang uminom ng marami sa gabi. Pagdating sa cranberry juice, mahalagang tandaan na hindi ito iniinom na parang soft drink. Maliit na baso lang sapat na. Hindi rin kailangang araw-araw kung wala kang sintomas, pero kung ikaw ay madaling magka-UTI, pwede itong gawing bahagi ng routine. Mas maganda kung sa umaga iniinom, kasabay o pagkatapos ng pagkain para hindi mairita ang sikmura. May isang lolo na nakausap ko na halos kada 2 buwan ay may impeksyon sa ihi. Laging antibiotic ang solusyon. Nang ipinaliwanag sa kanya na hindi sapat ang gamot kung walang pagbabago sa pang-araw-araw na inumin, doon lang siya nagsimula magbago. Dinagdagan niya ang tubig sa umaga at nagdagdag ng maliit na baso ng cranberry juice ilang beses sa isang linggo. Hindi bigla ang nawala ang problema, pero napansin niya na mas humaba ang pagitan ng impeksyon at mas bihira ang hapdi. Ngayon pag-usapan natin ang lemon water na nabanggit sa unang bahagi. Maraming natatakot dito dahil iniisip nilang masama ito sa tiyan. Totoo, may ilang sensitibo, kaya ang tamang paraan ay dahan-dahan. Hindi ito dapat maasim. Kaunting patak lang ng lemon sa maligamgam na tubig. Inumin sa umaga bago mag-almusal. Layunin nitong tulungan ng katawan na gumising at magsimulang maglabas ng naipong dumi sa pamamagitan ng ihi. May mga senior na nagsasabi na mas magaan ang pakiramdam nila kapag ganito ang simula ng araw. Mas malinaw ang ihi, mas regular ang pagpunta sa banyo, at mas presko ang pakiramdam hanggang tanghali. Hindi ito himala. Ito ay resulta ng maayos na daloy ng likido sa katawan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming matatanda ay ang pag-iwas sa pag-ihi. Dahil sa hiya, dahil sa katamaran, o dahil sa takot na baka makaistorbo, pinipigilan nila ang ihi. Kapag madalas itong ginagawa, mas tumatagal ang bakterya sa pantog. Mas tumataas ang tsansa ng impeksyon kahit anong inumin pa ang inumin mo. Mahalagang baguhin ang isip dito. Ang pag-ihi ay hindi kahinaan. Ito ay senyales na gumagana ang katawan. Kapag may nararamdaman kang tawag ng pantog, makinig ka. Huwag ipagpaliban. Ito ang isa sa pinakamurang paraan para maiwasan ang UTI. Isa pang madalas na hindi napapansin ay ang epekto ng matatamis at maalat na inumin. May mga senior na umiinom nga ng tubig pero kasabay ay maraming matatamis na juice, kape na maraming asukal,
o tsaa na may cream. Ang mga ito ay pwedeng makairita sa pantog at magpalala ng sintomas. Hindi ibig sabihin na bawal pero kung may hapdi o discomfort, subukan munang bawasan at obserbahan ang pagbabago. Kung ikaw ay may maintenance na gamot, mahalagang malaman na may ilang gamot na nagpapatuyo ng katawan. Kapag ganito, mas kailangan ng tamang hydration. Hindi ito dahilan para itigil ang gamot. Ang ibig sabihin ay mas maging maingat sa oras at dami ng iniinom na likido. Sa puntong ito, baka tanong mo kung sapat na ba ang mga inuming ito para tuluyang maiwasan ang UTI. Ang sagot ay hindi garantiya. Pero malaking tulong ito para pababain ang tsansa, pahabain ang pagitan, at mas maagang mapansin ang senyales ng problema. Sa susunod na bahagi, lalaliman pa natin ang pag-uusap tungkol sa ikatlong natural na inumin at kung paano ito isinasama sa pang-araw-araw na buhay ng matatanda. Pag-uusapan din natin kung kailan sapat ang natural na paraan at kailan na dapat kumonsulta sa doktor. Kung umabot ka dito, comment cranberry sa baba. At kung gusto mong manatiling protektado at mas maingat sa kalusugan mo habang tumatanda, smash subscribe and I like ang video para mas marami pang senior ang matulungan. Kung nakaabot ka na dito, malinaw na seryoso ka sa pag-aalaga ng sarili mo. At sa puntong ito, gusto kong idiin ang isang mahalagang bagay na madalas hindi naiintindihan ng maraming senior. Ang pag-iwas sa UTI ay hindi isang beses lang na gawain. Hindi ito parang uminom ka lang ng isang inumin tapos na. Ito ay kombinasyon ng tamang inumin, tamang oras, at tamang pakikinig sa katawan araw-araw. Balikan natin ang ikatlong natural na inumin na sinimulan nating banggitin sa mga naunang bahagi. Ang maligamgam na tubig na may kaunting lemon. Maraming senior ang hindi ito tinuturing na mahalaga dahil simple lang. Pero minsan, ang simple ang pinaka-epektibo kapag tama ang gamit. Ang lemon ay may natural na katangian na tumutulong sa katawan na maging mas alerto sa paglabas ng dumi at sobrang bakterya. Hindi nito direktang ginagamot ang impeksyon, pero tinutulungan nitong hindi maging komportable ang mikrobyo sa loob ng daanan ng ihi. Kapag mas maayos ang daloy ng ihi sa umaga, mas kaunti ang naiipon sa pantog sa buong araw. Pero mahalagang tandaan ito, hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay may ulcer, matinding acid reflux, o sensitibo ang sikmura, huwag pilitin. Ang punto dito ay hindi ang lemon mismo, kundi ang routine. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga pa lang ay malaking tulong na. Kung kaya mong lagyan ng kaunting lemon at komportable ka, mas maganda. Kung hindi, ayos lang ang plain water. May isang senior na babae na nakausap ko na sinubukan ng lemon water pero sumakit ang tiyan niya. Akala niya wala na siyang pwedeng gawin. Nang ipinaliwanag na pwede naman plain warm water lang, nagpatuloy siya. At doon niya napansin na mas regular ang pag-ihi at mas bihira ang pakiramdam ng bigat sa puson. Ibig sabihin hindi kailangang sundin lahat ng uso. Kailangan sundin kung ano ang hiyang sa katawan mo. Ngayon, mahalagang pag-usapan kung paano pinagsasama ang tatlong inuming ito sa totoong buhay. Hindi ito sabay-sabay. Hindi mo kailangang uminom ng lemon water, tapos cranberry juice, tapos maraming tubig ng sunod-sunod. Ang mangyayari niyan, maiirita ka lang at mapapagod ang katawan. Ang mas maayos ay ganito. Sa umaga simulan sa tubig, pwedeng plain o may kaunting lemon. Pagdating ng almusal o pagkatapos kumain, doon pwedeng pumasok ang cranberry juice kung kailangan mo. Sa buong maghapon, regular na tubig. Hindi biglaan, hindi pilit. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Isa pang mahalagang bagay na dapat malinaw sa seniors ay ang pag-obserba sa ihi mismo. Maraming matatanda ang hindi tinitingnan ang kulay o amoy ng ihi. Pero ito ay mahalagang senyales. Kapag madilaw at mabaho, kadalasan kulang sa tubig. Kapag malinaw o maputla, mas maayos ang hydration. Kapag may dugo o sobrang hapdi, iyon na ang oras para kumonsulta sa doktor. Huwag matakot magpatingin. May ilan na iniisip na maliit na bagay lang ito at mawawala rin. Pero ang UTI sa matatanda ay pwedeng mabilis lumala. Kung pababayaan, ang mga natural na inumin ay pang-iwas at pang-suporta,
hindi kapalit ng tamang gamutan kapag kailangan na. Pag-usapan din natin ang pananamit at lifestyle dahil konektado ito. Ang sobrang sikip na damit lalo na sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring mag-trap ng init at moisture. Ito ay pabor sa bakterya. Kaya kung ikaw ay senior, mas mainam ang preskong damit, maluwag at komportable. Simpleng bagay pero may epekto. Mahalaga rin ang tamang pagpunas pagkatapos umihi, lalo na sa kababaihan. Ito ay sensitibong paksa pero mahalaga. Ang maling direksyon ng pagpunas ay maaaring magdala ng bakterya papunta sa daanan ng ihi. Hindi ito madalas na pag-uusapan, pero ito ay totoong dahilan ng paulit-ulit na UTI sa ilang matatanda. Sa puntong ito, gusto kong idiin ang isang mental na aspeto. Maraming senior ang sanay magtiis, sanay magbaliwala ng discomfort, pero kapag ang usapan ay kalusugan, ang pag-iwas ay mas mahalaga kaysa pagtitiis. Ang katawan ay nagbibigay ng babala. Ang hapdi, bigat at kakaibang pakiramdam ay hindi dapat isantabi. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga senyales na hindi na sapat ang natural na paraan. Kailan dapat huminto sa eksperimento at pumunta na sa doktor. Pag-uusapan din natin kung paano ka magiging mas kampante at hindi laging kinakabahan tungkol sa UTI habang tumatanda. Kung umabot ka dito, comment lemon sa baba. At kung gusto mong patuloy na mabuhay ng mas maayos at mas kampante pagkatapos ng edad 60, smash subscribe at i-like ang video para mas marami pang senior ang makinabang. Sa puntong ito, mahalagang maging tapat tayo. Kahit gaano pa kanatural ang iniinom mo, kahit gaano ka kaingat sa tubig, cranberry or lemon water, darating ang mga pagkakataon na hindi na sapat ang pang-iwas lang. At hindi ito kabiguan. Hindi ito kahinaan. Ito ay bahagi ng pagiging responsable sa sariling kalusugan habang tumatanda. Maraming senior ang nagkakamali dito. Kapag nakaramdam ng kaunting ginhawa, dahil sa natural na inumin, iniisip nila na ayos na lahat. Kapag nawala ang hapdi ng ilang araw, bumabalik na sa dating ugali. Unti-unting nababawasan ang tubig. Nakakalimutang uminom sa umaga. Minsan napapadalas ulit ang matatamis o maalat na inumin at doon muling bumabalik ang problema. Yung totoo, ang pag-iwas sa UTI ay hindi one-time decision. Isa itong tuloy-tuloy na proseso, parang pag-aalaga ng halaman. Kapag diniligan mo lang minsan tapos pinabayaan, matutuyo rin. Kailangan ng consistency, hindi perfection. Ngayon, pag-usapan natin ang malinaw na senyales na kailangan mo ng kumonsulta sa doktor. Kapag ang hapdi ay hindi nawawala kahit umiinom ka na ng maraming tubig. Kapag may kasamang lagnat. Kapag may dugo sa ihi. Kapag masakit ang likod o tagiliran. Kapag nahihilo o parang lutang ang pakiramdam. Sa mga senior, ang mga ito ay hindi dapat ipagsawalang bahala. May mga pagkakataon din na ang UTI ay hindi nagpapakita ng malinaw na hapdi. Sa halip nagiging makakalimutin, iritable o biglang nanlalambot ang katawan. Maraming pamilya ang nagugulat na ang akala nilang simpleng pagod o pagtanda ay pala sintomas na ng impeksyon. Kaya mahalaga ang pagiging mapagmasid hindi lang sa ihi, kundi sa pangkalahatang pakiramdam. Hindi ibig sabihin na kapag pumunta ka sa doktor, ay talo na ang natural na paraan. Sa katunayan, mas maganda pa nga kung pagsasamahin ang tamang gamutan at tamang lifestyle. Ang antibiotic ay tumutulong puksain ang bakterya. Ang tamang inumin naman ay tumutulong maiwasan ang pagbabalik nito. Isa pang mahalagang aspeto ay ang emosyon at pag-iisip. Maraming senior ang tahimik lang nag-aalala. Ayaw magsabi. Ayaw maging abala. Ayaw magmukhang may sakit. Pero ang pag-iwas sa problema ay hindi solusyon. Kapag mas maaga kang kumilos, mas maikli ang gamutan, mas kaunti ang abala, at mas mabilis ang balik sa normal na buhay. Pag-usapan din natin ang isang madalas kaligtaan, ang pahinga. Kapag kulang sa tulog ang katawan, humihina ang resistensya. Kapag mahina ang resistensya, mas madaling kumapit ang impeksyon. Kaya kahit tama ang iniinom mo, kung lagi kang puyat, stressed o pagod, mas mataas pa rin ang tsansa ng UTI. Ang stress ay may malaking epekto sa katawan ng matatanda.
Kapag laging tensyonado, nagiging mas acidic ang katawan. Mas nagiging favorable ito sa bakterya. Kaya mahalaga ang simpleng pahinga, tamang oras ng tulog, at pagbagal ng galaw kapag kailangan. May isang senior na lalaki na palaging tama ang iniinom, pero palagi ring puyat dahil sa kakaisip at kakapanood ng balita hanggang hating gabi. Nang ayusin niya ang oras ng tulog, hindi lang bumuti ang pakiramdam niya, kundi nabawasan din ang dalas ng UTI. Ibig sabihin, hindi lang tiyan at pantog ang usapan dito. Buong katawan ang apektado. Mahalaga ring banggitin na habang tumatanda, nagbabago ang katawan. Ang dati mong hiyang ay maaaring hindi na kasing bisa ngayon, kaya huwag matakot mag-adjust. Kung dati ay kaya mo ang lemon water pero ngayon ay hindi na, ayos lang. Kung dati ay sapat ang kaunting tubig pero ngayon ay kailangan mo ng dagdagan, normal lang iyon. Ang susi ay pakikinig sa sarili, hindi sa kapitbahay, hindi sa social media, hindi sa uso, kundi sa sariling katawan. Sa susunod na bahagi, pagsasamahin na natin ang lahat. Pag-uusapan natin kung paano gawing simple ang routine para hindi nakakapagod sundin. Paano ito isasama sa araw-araw na buhay nang hindi ka laging nag-iisip kung tama ba ang ginagawa mo. At tatapusin natin ito sa isang malinaw na mensahe ng lakas at kumpiyansa. Para sa lahat ng senior na gustong mabuhay ng mas kampante at mas malusog. Kung umabot ka dito, comment lemon sa baba. At kung gusto mong manatiling kalmado, informed at protektado habang tumatanda, smash subscribe at I like ang video para mas marami pang senior ang matulungan. Kung umabot ka na sa huling bahagi na ito, gusto kong magsimula sa isang simpleng paalala. Ang pag-aalaga ng katawan habang tumatanda ay hindi kailangang maging komplikado. Hindi ito dapat nakaka-stress. Hindi rin ito dapat parang trabaho na araw-araw mong iniisip kung tama ba ang ginagawa mo. Ang tunay na layunin ng lahat ng napag-usapan natin ay gawing mas payapa ang isip mo at mas kampante ang pakiramdam mo sa sariling katawan. Sa mga naunang bahagi, pinag-usapan natin ang 3 natural na inumin na matagal nang ginagamit ng matatanda para maiwasan ang UTI, tubig bilang pundasyon, cranberry juice bilang proteksyon, maligamgam na tubig na may kaunting lemon bilang panimula ng maayos na daloy sa umaga. Pero higit pa sa mismong inumin, ang pinakamahalagang natutunan dito ay ang consistency at pakikinig sa katawan. Maraming senior ang naghahanap ng mabilisang solusyon. Isang inumin lang, isang linggo lang, isang bote lang. Pero ang katawan ng tao ay hindi gumagana ng ganon. Ang kalusugan ay resulta ng maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Isang baso ng tubig sa umaga, isang tamang pahinga sa gabi. Isang desisyong huwag ipagpaliban ang pag-ihi kapag kailangan na. Kung iisipin mo, hindi naman talaga mahirap ang mga ito. Ang mahirap lang ay ang pagsisimula. Pero kapag nasimulan mo na at naging bahagi na ng routine mo, kusa na lang itong susunod. Parang paghuhugas ng kamay o pagsipilyo. Hindi mo na iniisip kung bakit mo ginagawa. Ginagawa mo na lang dahil alam mong mabuti ito para sa iyo. Isa sa mga madalas kong nakikitang pagbabago sa mga senior na naging maingat sa hydration ay ang kumpiyansa. Hindi na sila laging kinakabahan kapag nakakaramdam ng kaunting discomfort. Alam nila kung ano ang gagawin. Alam nila kung kailan sapat ang natural na paraan at kung kailan na dapat kumonsulta. At ang ganitong kaalaman ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Mahalaga ring banggitin na hindi pare-pareho ang katawan ng bawat tao. Tamiyuguma na sa kapitbahay mo ay maaaring hindi eksaktong pareho ang epekto sa iyo. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo. Ang mahalaga ay alam mo ang baseline ng katawan mo. Alam mo kung ano ang normal at kung ano ang kakaiba. Kapag may kakaiba, mas mabilis kang kikilos. Kung ikaw ay may asawa, kapamilya o kaibigan na senior din, huwag mahiyang ibahagi ang mga natutunan mo. Hindi ito tungkol sa pangaral, ito ay tungkol sa pag-aalaga. Maraming matatanda ang nagtitiis dahil iniisip nilang normal lang ang hapdi o bigat sa puson.
Kapag may nagpaalala sa kanila na may paraan para maiwasan ito, malaking tulong na iyon. Sa puntong ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng routine na madaling tandaan. Simula ng umaga sa tubig. Kung kaya, maligamgam at may kaunting lemon. Sa almusal o pagkatapos kumain, kung kailangan mo isang maliit na baso ng cranberry juice. Sa buong maghapon, regular na tubig. Makinig sa katawan. Huwag pigilan ang ihi. Magpahinga kapag pagod. At huwag matakot magpatingin kapag may senyales na hindi na normal. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kahit may araw na makalimot ka, ayos lang. Ang mahalaga ay bumalik ka ulit kinabukasan. Ang katawan ay marunong magpasalamat sa mga simpleng alaga na paulit-ulit mong ibinibigay. At tandaan ito, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang puro sakit at limitasyon. Maaari itong maging yugto ng mas maingat, mas mabagal, pero mas malay na pamumuhay. Kapag inalagaan mo ang katawan mo, mas marami ka pang magagawa, mas marami ka pang mai-enjoy, at mas mahaba ang panahong makakasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang buong seryeng ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa comments kung alin ang pinaka-nakarelate ka. Maraming senior ang natatakot magsalita, pero kapag may nag-uumpisa, mas maraming sumusunod. Kung umabot ka hanggang dito, comment cranberry sa baba. At kung gusto mong ipagpatuloy ang mas malusog at mas kampanteng buhay, pagkatapos ng edad 60, smash subscribe, I-like ang video, at samahan mo kami sa susunod pang mga usapan tungkol sa kalusugan ng seniors.